Sabi ng iilan, napaka-importante daw na magkasama ang buong pamilya sa iisang hapagkainan. Sa simpleng pagsasalo-salo ng pagkain, dito rin mas nabubuo yung pagmamahal at relasyon ng bawat isa. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang hapagkainan din pala ang pwedeng makasira ng isang pamilya. Ngunit ang hapagkainan nga ba ang nagdudulot ng pagkasira nito? O yung mga kulturang Pilipino na napag-iwanan na ng panahon? Oh, magdasal na tayo. Uy, Benedict! Magdasal na tayo. Okay ka lang ba, nak? Okay lang ako, Nay. Nay, kilala mo si Oscar, di ba? Si Oscar? Oo. Siya yung kaibigan mo na punta ng punta dito nung nakaraan, di ba? Oo, siya nga. Bakit? Ano meron sa kanya? Wala. Pero, ano? Ano? Si Oscar, ma. Hindi ko kaibigan si Oscar. Paano mo naging hindi kaibigan? Eh, palagi kayong magkasama. Oo. Hindi ko siya kaibigan kasi boyfriend ko siya. Boyfriend? Kasintahan mo? Kailan pa to? Mag-iisang taon na kami. Ma, alam naman natin dalawa na alam mo na. Hindi kasi natin ang pag-uusapan Ako na nga gumagawa ng daan para mapag-usapan na natin to. Hindi pwede, Benedict. Nak, nakalimutan mo na ba yung turo ng simbahan? Nay! Paano mo hinayaan mangyari to? Alam mo ba na masama yung ginagawa mo? Nay, ginawa ko lang naman magmahal. Anong masama doon? Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kasama kong simbahan? Ano na lang sasabihin sa atin ng mga tao? Anong sasabihin sa iyo ng mga tao? Ano? Anong pakialam ko sa sasabihin ng mga tao? Ang pakialam ko lang naman maintindihan mo ako bilang isang anak. Di ka ba nahihiya, Benedict? Hindi ko alam kung paano ka umabot sa ganyan. Hindi naman kita hinayaan Maging ano? Maging bakla? Oo, maging bakla. Hindi ako nagsawang pagsabihan ka. Hindi kami nagsawa ng tatay mo, disiplinahin ka. Siguro kung buhay yung tatay mo ngayon, paniguradong hindi yun matutuwa sa'yo. Sa tingin niyo ba hindi ako nakikinig sa inyong dalawa ni Papa nung bata pa ako? Alam mo ba, kahit nakapamewang ako ngayon, kahit matanda na ako, kaya ko nang gawin lahat. Basta natatandaan ko yung mga tinuro niyo sa akin, tinatanggal ko. Dahil ayaw ko kayo ma-disappoint. Naalala mo pa ba, Ma? Yung sinundo niyo ako ni Papa dun sa school at nakita niyang palamya-lamya ako. Di ba hinataw niya ako sa harap ng mga kaibigan ko? Kasi sinabi niya nun sa akin habang sinasermonan niya ako, nakakahiya ka. Sa harapan ng mga kaibigan ko, sinampal niya ako, pinalo niya ako. At yung mga oras na wala ka, na pag kami lang dalawa ni Papa sa bahay, pag nakita niya ako naglalaro at narinig niya lang ako tumitili, nasampalin niya ako, lulunod niya ako sa tubig. Ang bigat, Ma. Kaya pag itong simpleng pag-open up ko lang sa'yo, hindi mo matanggap na ako yung anak mo, na bakla yung anak mo. Paano na tayo? Ngayon nga lang, guminhawa yung buhay ko, nawala si Papa Dahil yung nandito si Papa,
Parang impyerno yung buhay ko. Ang bigat. Parang ang sikip-sikip ng dibdib ko. Parang pati bahay natin hindi ko naramdam na safe ako. Pati mga kaibigan ko hindi nila alam paano ako tutulungan. Dahil hindi rin sila tanggap ng pamilya nila. Kaya wag mo sabihin na hiyang-hiya ka. Na hindi naging perfecto yung anak mo. Dahil sawa na ako. Sawa na ako maging perfectong anak. Nakakatawa. Akala ko pag sinabi ko na lahat sa'yo itong hinanakit ko, magkakaintindihan tayo at mareresolve yung problema natin. Ba't parang lumala? Ba't naisip mo talaga? Oo! Kasi ikaw yung nanay ko. Kung meron man dapat umintindi sa akin o sumuporta sa akin, ikaw dapat yon. Hindi kaibigan, hindi ka pamilya. Ikaw dapat yung nauna. Uy, ang sarap naman ng food! Pansit! Siyempre naman, luto ni Mami yan eh. Thank you so much po, tita! Ah, tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Uy, Christina, thank you for this weekend pala. Super nag-enjoy talaga ako dito sa overnight na. Ano ka ba, Mia? Ito naman parang ibang tao. Wala yun. Hindi ba, super thank you talaga. Like, super duper. Feeling ko talaga, welcome na welcome talaga ako dito sa bahay. Like, pag nagugutom ako, may merienda ka agad. Be, oo nga eh. Pati lang alam, kunin ka namin dito eh. Parang lahat ng stocks namin dito sa bahay, ubos na eh. Uy, grabe ka naman. Siyempre, ito lang, Be. Uy, in fairness pala dun sa tagalinis ng swimming pool niyo. Ang gwapo talaga, May. Huh? Sino? Si Kuya Mark? Ay, Mark ba pangalan niya? Be naman, tanda na nun. Magpaawat ka naman. Alam mo naman ako, go for that daddy talaga. Wait, speaking of gwapo pala, may chika pala ako sa'yo. Oh. Nabalitaan ko si Benedict daw may boyfriend. Oh, Oo, babe! Ako? Yun talaga si Akula. Yun talaga ako binabalitaan eh. Pero parang nakaraan lang din kasi sila nag-out as a couple. Tapos, nalaman mo kaagad. Ito, tsikadora mo talaga. Of course, kilala mo naman ako. Tapos ayun nga, ang pogi ate ko! True ba? Oo, kanina ang picture. Ito! Oh, my teacher, nagwapo ka. Diba? Lahat na lang ng gwapo, bakula. Or, it's either, lahat na lang talaga ng mga straight boys, pangit! Uy! Grabe ka naman, di naman lahat. Oo. Siguro, yung mga red flag na boys lang talaga, sila yung mga pangit. Pero, totoo, I'm so happy for Benedict kasi, God, ako lang jowa niya. True, like, girl, you get that, babe! Gaga! By the way, kamusta na pala yung condo mo? Ayun, I'm gonna be moving there next week na. Ang hirap na rin kasi mag-commute. My God, I'm always haggard. And ang lakas makahassle ng college life. Paano ba yan? May newest tambayan naman tayo! Ay, go lang, girl. Alam mo ba, ang laki na nakuha kong condo. Kahit mag-party pa tayo all day, all night, anytime we want. Ay, si Lisa pala. Kamusta na? May palita ka ba sa kanya? Diyan ka na pala. Kumain ka na, oh. Ay, grabe. Nakakapagod talaga maging working student. Pala, malapit na ba sweldo mo? Sa end of the month pa. Bakit? Baka kasi pwedeng ikaw naman yung magbayad dito, tulad ng grocery. Ako naman yung nagbayad ng last grocery natin, di ba? Pati na rin yung sa renta. Baka naman ikaw yung magbayad sa sunod. Hindi pa ako nakakaipon natin. Mag-iilang buwan ka na sa trabaho mo, tapos wala ka pa din naipon. Maliit lang naman sahod ko, ate. Tsaka lahat ng sweldo ko napupunta lang din naman sa school. Pati yung iba pang gastusin ko sa school. O edi, kailan mo ko matutulungan? Tinutulungan naman kita, oh.
Oo nga, pero paminsan-minsan lang naman ah. Ako pa rin yung mas marami nagagastos sa atin. Ate, estudyante pa lang naman ako. Hindi naman lagi makakatulong ako sa gastusin natin dito. Ikaw, itrabaho ko naman din. Okay. Eh, ang sa akin lang naman, ilang buwan ka na nakatira dito sa apartment. Hindi mo lang ba napunta sa utak mo na kailangan mo din tumulong na gastusin dito? Hindi ko naman ginusto tumira dito ah. Ikaw na mismo nagsabi na dahil nga malapit to sa eskwelahan ko na dito muna akong tumira. Akala ko ba gusto mo akong tulungan? Hindi ko alam na gusto mo may kapatid pala lagi. Lisa, ang hiningi ko lang naman is utang na loob. Baka nakalimutan mo ah. Ako nagbayad ng tuition ng first sem mo. Kung alam ko lang na sa'yo humingi ng pera si mama, edi sana pinigilan ko siya. Lisa, wag mo akong babastusin ah. Wag mo kalimutan, sa ating dalawa, ako pa rin mas matanda. Ate, ang utang na loob kung sa'yo binibigay ng tao. Hindi yan obligado. Akala ko naman nagbago ka na. Alam mo, simula ng bata tayo. Sa akin mo na sinusumbat lahat niya ng paghihirap. Ayoko na kumain. Baka mamaya yung pagkain mo maging utang na loob. Oh, ano na girl? Kamusta na? Eto, bad trip. Bakit naman? Nag-away kami ni ate. Nag-away na naman kayo ng ate mo? Oo, wala namang pagbabago. Gusto ko na nga umalis dito eh. Hahanap na ako ng bagong apartment. Sana makahanap ako ng affordable. Wait. Why not? Dito ka muna sa kondo ko tumuloy. Uy, be, wag na, nakakahiya. Hindi. Seryoso ako. Ayaw mo ba? Ano ka ba? Okay lang ako. Hayaan mo, kakahanap din ako ng apartment. Yung affordable nga. Be, huwag ka na mahiya. Tsaka, isa pa, di lang naman ikaw yung makikituloy dito eh. Alam mo ba, nandito din si Benedict. Kasi, pinalaya siya ng mama niya, kaya dito muna siya nakikituloy. Lahat totoo ba? Oo, Be! Te, mag-hi ka kay Lisa. Hey girl! Sige na, Be, tama na. Oo na, sige na, bye-bye na. Sige na, Be. Gumura ka na dito. Tsaka, isa pa, maraming beses mo na rin akong natulungan before. Yung mga panahon na depressed ako. Ikaw lang yung nandyan para sa akin. I-consider mo na to as pagtanaw ko ng utang na loob. So ano girl? Chika na? Alam nyo, kung meron man akong hiling, yun ay sana iwanan na ng mga Pilipino yung mga kulturang napag-iwanan na ng panahon. Gamitin sana natin yung mga aral na pinasa sa atin ng ating mga ninuno sa tamang paraan. Dahil, paano mo ito masasabing mabuting kaugalian kung nagdudulot naman ito ng kasamaan? Sa hapagkainan nga siguro madalas nasisira ang isang pamilya. Pero, naniniwala ako na kaya mo rin humanap ng bagong pamilya sa hapagkainan.